Si Joey ay isang binatang matalino at masipag mag-isip ng mga ideya. Bata pa lamang siya, palagi na siyang naglalaro ng mga bagay sa kanyang isipan. Paano kaya ang buhay kung mas madali ang pamumuhay? Paano kaya kung may paraan para makahanap ang mga tao ng solusyon sa kanilang mga problema gamit ang isang negosyo? Ngunit sa kabila ng kanyang katalinuhan, hindi siya tinatrato ng mundo na para bang may kakayahan siyang magtagumpay. Lumaki si Joey sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng bayan. Ang kanyang ama, si Mang Edgardo, ay isang tubero na kilala sa kanilang lugar bilang magaling sa kanyang trabaho ngunit salat sa kita. Ang kita ni Mang Edgardo mula sa pagtutubero ay sapat lang para maitawid ang araw-araw nilang pangangailangan. Samantalang ang kanyang ina, si Aling Corazon, ay nagtitinda ng gulay sa palengke tuwing may panahon siyang pumunta doon. Kahit bata pa si Joey, nararamdaman na niya ang bigat ng buhay. Isang beses, nakita niya ang kanyang ama na pagod sa trabaho. Halos hindi na maituwid ang likod habang nag-aayos ng sirang tubo sa bahay ng isang mayamang pamilya. Ang imaheng iyon ang nagbukas ng kanyang kaisipan na ayaw niyang manatili sila sa ganoong kalagayan habang buhay. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga magulang na nagkakandara pa sa kakarampot na kita. Joey, wag kang tumulad sa akin. Laging paalala ni Mang Edgardo sa kanya kapag nagkakaroon sila ng usapan sa hapagkainan. Kung kaya mo, mag-aral ka ng mabuti at maghanap ng mas magandang trabaho. Ang pagtutubero, hindi madali. Kailangan mo ng tibay ng katawan at pasensya sa mga tao. Ngunit sa bawat paalala ng kanyang ama, tila ba kabaligtaran ang naririnig ni Joey mula sa kanilang kapitbahayan. Joey, tubero din ang kahihinatnan mo, gaya ng tatay mo. Minsang sinabi ng isa sa mga tambay sa kanto habang pinagtatawanan siya. Huwag mo nang pangarapin ang hindi mo kaya. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na bumabagabag kay Joey. Halos araw-araw, may bumubulong sa kanya ng parehong ideya. Hindi siya makakaalis sa kahirapan. Hindi lang mga tambay sa kanilang lugar ang humuhusga sa kanya. Kahit ang ilang kaklase niya sa eskwela ay walang tiwala sa kanyang mga ambisyon. Ano bang ambisyon mo, Joey? Maging negosyante? Tanong ng isang kaklase niyang si Carding habang may halong pangungutya sa boses. Kailangan ng pera para dyan at wala ka namang pera, kaya siguro tubero na lang ang magiging trabaho mo, parang tatay mo. Napipilitan na lamang ngumiti si Joey tuwing nakakarinig ng mga ganitong komento. Pero sa kabila ng lahat ng panghuhusga, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang kanyang isipan ay tila isang palaisipang makina, punong-puno ng ideya kung paano mapapaganda ang buhay hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi pati na rin ng ibang tao. Sa kabila ng hirap ng buhay, sinubukan ni Joey na magsaliksik tungkol sa negosyo. Ginugugol niya ang mga libreng oras sa pagbabasa ng mga aklat sa lumang aklatan ng kanilang bayan. Tuwing linggo, pumupunta siya sa isang internet cafe upang magbasa ng mga artikulo tungkol sa entrepreneurship. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang ideya. Lahat ng ito ay mahalaga para kay Joey. Pero sa bawat hakbang na ginagawa niya, tila ba may humihila pababa. Mag-aral ka na lang ulit para maging tubero ka rin, sabi ng ilang tao na nag-uudyok na sundin na lang ang yapak ng kanyang ama. Huwag mo nang abutin ang langit, Joey. Hindi yan para sa'yo. Alam ni Joey na mahirap makamit ang pangarap na iyon, lalo na't wala siyang pera, koneksyon o suporta mula sa mga taong nasa paligid niya. Ngunit sa puso niya, naniniwala siyang balang araw ay mababago niya ang kanilang kapalaran. Hindi kailangang manatiling tubero ang anak ng tubero. Madalas niyang sabihin sa kanyang sarili. Habang patuloy na hinuhusgahan ng iba, mas lalo lamang siyang nagkakaroon ng determinasyong patunayan na mali ang iniisip nila. Sa isipan niya, alam niyang ang hirap ng kanilang buhay ang magiging motibasyon niya upang magtagumpay. Ang katanungan na lamang ay kung kailan darating ang pagkakataon na iyon. Habang lumalaki si Joey, tumitindi ang kanyang hangarin na mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Madalas siyang nakaupo sa labas ng kanilang barong-barong tuwing gabi, tinitingnan ang mga bituin habang iniisip ang kanyang mga pangarap.
Gusto niyang magkaroon ng negosyo, isang bagay na hindi lamang magpapayaman sa kanya, kundi makakatulong din sa ibang tao na nasa parehong sitwasyon ng kanyang pamilya. Gusto kong magtayo ng tindahan ng mga gamit sa pagtutubero. Minsang sinabi niya sa kanyang ina habang sila'y naghuhugas ng pinagkainan. Isang lugar kung saan makakabili ang mga tao ng abot kayang materyales. At kapag lumago na iyon, gusto ko pang magbukas ng ibang negosyo. Siguro mga pang-araw-araw na gamit naman tulad ng ilaw, gripo, at kahit mga simpleng appliance. Napangiti ang ina ni Joey sa saglit, ngunit mabilis din itong naglaho. Anak, maganda ang mga pangarap mo, pero kailangan mo munang mag-focus sa kung ano ang abot ng kamay natin. Mahirap ang mag-isip ng mataas kung tayo mismo ay hirap na hirap. Sagot ni Aling Corazon. Hindi ito naging hadlang kay Joey. Bagamat wala siyang pera o resources, ginawa niya ang lahat upang matutunan ang tungkol sa negosyo. Pumupunta siya sa palengke tuwing Sabado at pinagmamasdan ang mga tindera. Paano nila inaasikaso ang mga customer, paano sila nag-aayos ng paninda, at paano sila nakikipag-usap ng may kumpiyansa. Ginagawa niyang inspirasyon ang bawat tagumpay na kanyang nasasaksihan. Kahit gaano pa ito kaliit, ngunit hindi lahat ay positibo. Sa tuwing nagpapahayag si Joey ng kanyang mga plano sa mga kakilala, palagi siyang tinatawanan. Negosyo, ano ka? Mayaman, sambit ng isang binata sa kanya habang sila'y nasa tindahan ng sari-sari store. Wala nga kayong pera pambili ng bagong tsinelas, negosyo pa kaya? Siguro gusto niyang maging tubero entrepreneur. Sabat naman ng isa pa, sinabayan ang tawanan ng kanilang mga kaibigan. Kahit ang mga dalaga sa kanilang lugar ay hindi rin siya tinitigilan. Joey, kung gusto mong magka-negosyo, baka kailangan mo munang magbenta ng basura. Biro ni Lydia, isang dalagang kilalang tsismosa sa kanilang lugar. At least, yon sigurado kang may bibili. Tuwing maririnig ni Joey ang ganitong klaseng panlalait, humihigpit ang hawak niya sa kanyang mga pangarap. Alam niyang walang naniniwala sa kanya, kahit na ang kanyang pamilya, kahit na ang kanyang mga kaibigan. Pero sa kanyang puso, may boses na paulit-ulit na nagsasabing, "Maghintay ka lang, Joey. Balang araw, ipapakita mo sa kanila na kaya mo." Ang hamon ng pagtitiwala sa sarili, sa kabila ng lahat ng panghuhusga, ay naging pinakamahirap na bahagi ng buhay ni Joey. May mga araw na halos mawalan na rin siya ng gana. Siguro nga tama sila. Minsan niyang bulong sa sarili habang binabalikan ang masasakit na komento. Baka nga hindi ko kayang abutin ang pangarap ko. Ngunit sa tuwing papasok ang takot at duda, bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang ama. Pagod na nagbubuhat ng mabibigat na tubo sa ilalim ng araw. Hindi, Joey, muling sabi ng boses sa kanyang isipan. Hindi kailangang manatili kayo sa ganitong sitwasyon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Mula noon, mas pinatibay ni Joey ang kanyang determinasyon. Hindi niya kailangan ng ibang tao para maniwala sa kanya. Para sa kanya, sapat na ang tiwala niya sa kanyang sarili. Minsan, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, napadaan siya sa isang tindahan ng mamahaling appliances. Pinagmasdan niya ang mga taong pumapasok at lumalabas, dala ang kanilang binili. Sa kanyang isipan, naisip niya, balang araw, magkakaroon din ako ng tindahan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga tao. Gagawin ko itong abot kaya, para walang batang lalaki ang makakaranas ng pagtawanan sa kanilang mga pangarap tulad ko. At mula sa araw na iyon, pinangako ni Joey sa sarili na hindi siya titigil anuman ang mangyari. Hindi mahalaga kung ilang tao pa ang tumawa sa kanya. Alam niyang ang bawat hakbang na ginagawa niya ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Isang hapon, umuwi si Joey mula sa palengke at nadatnan niya ang kanyang ama sa bahay, mas maaga kaysa karaniwan. May masakit sa katawan si Mang Edgardo matapos ang maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Dahil dito, kinailangang bumalik si Don Carlo, ang mayaman at mayabang na amo ni Mang Edgardo, sa lugar upang personal na magbantay ng trabaho. Si Don Carlo
ay isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. Meron siyang construction company na kumukuha ng serbisyo ng mga tubero, karpintero at iba pang manggagawa para sa kanyang mga proyekto. Siya ang klase ng taong halatang sanay sa marangya at marangyang pamumuhay. Lagi siyang nakasuot ng mamahaling damit, may kumikinang na relo at dumarating sa lugar sakay ng kanyang bagong kotse. Habang nasa labas ng kanilang bahay, nakita ni Joey ang pagbukas ng isang mamahaling sasakyan. Lumabas mula rito si Don Carlo, dala ang kanyang mahigpit na ekspresyon na para bang lahat ng nasa paligid niya ay walang halaga. Kaagad siyang naglakad papunta sa proyekto kung saan dapat nagtatrabaho ang ama ni Joey. Sa unang pagkakataon, nakita ni Joey si Don Carlo nang malapitan. Sa isip niya, ito na siguro ang tamang oras upang subukan ang isa sa mga ideya niya. Bagamat kinakabahan, pinili niyang ipakita ang tapang. "Don Carlo!" tawag ni Joey. Halos pasigaw upang marinig siya. Napatigil si Don Carlo at iniangat ang kanyang kilay. Tila nagtatanong kung bakit may simpleng binata na naglalakas loob na kausapin siya. "Ano yon?" Malamig na tanong ni Don Carlo habang tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa, para bang sinusukat kung karapat-dapat siyang kausapin. "Pasensya na po sa abala, pero gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang ideya ko," sabi ni Joey, pilit na pinapanatili ang kumpiyansa sa kanyang boses. "May kinalaman po ito sa negosyo ninyo." Halata sa mukha ni Don Carlo ang pagkainis, pero binigyan niya ng ilang segundo ang binata. "Negosyo? Anong alam mo sa negosyo? Bata ka pa, at sa tingin ko'y wala kang karanasan para magsalita tungkol dito." "Alam ko pong wala akong karanasan," sagot ni Joey. "Pero matagal ko na pong pinag-aaralan ang tungkol sa negosyo. May ideya po ako kung paano maaaring mapalago ang construction company ninyo. Lalo na't nalaman ko po na medyo nahihirapan na ito ngayon." Napatingin si Don Carlo nang may bahagyang pagkabigla. Malinaw na hindi niya inaasahan na alam ni Joey ang tungkol sa pagbagsak ng kanyang kumpanya. Sa halip na tanggapin ang usapan, umiral ang kanyang kayabangan. Tumawa siya ng malakas na tila pinapahiya si Joey sa harap ng mga naroroon. "Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo?" tanong ni Don Carlo. Ang boses ay punong-puno ng yabang. "Ako si Don Carlo, ang may-ari ng pinakamalaking construction company sa lugar na ito. At ikaw, isa kang anak ng tubero. Kung ang tatay mo nga hindi kayang magtagal sa trabaho, paano ko paniniwalaan ang mga sinasabi mo?" Bagamat nasasaktan si Joey, hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Don Carlo. "Hindi po ito tungkol sa kung sino ako ngayon," sagot niya. "Ito po ay tungkol sa potensyal na pwedeng maabot ng kumpanya ninyo. Kung papayagan niyo po akong magpaliwanag." Pinutol siya ni Don Carlo. "Hindi ko kailangan ng mga ideya mula sa isang bata na walang alam sa negosyo," sabi nito habang umiiling. "Ang negosyo ay para sa mga may pera at may karanasan, hindi para sa mga nangangarap lang." Bago pa makapagsalita ulit si Joey, umalis na si Don Carlo at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng daan. Ang ilang manggagawa na nakarinig ng usapan ay palihim na tumawa sa kanya at naramdaman ni Joey ang bigat ng bawat salita ng pagtanggi. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ito naging katapusan para kay Joey. Habang naglalakad siya pa uwi, mas lalong tumibay ang kanyang paniniwala sa sarili. Kung hindi niya kayang makita ang halaga ng mga ideya ko, bulong niya sa sarili, isang araw, ipapakita ko sa lahat na kaya kong magtagumpay. Bagamat napahiya siya sa unang pagkakataon na humarap sa isang negosyante, nanatili ang kanyang tiwala sa kanyang mga ideya. Sa isip niya, ito'y hindi kabiguan, kundi simula lamang ng mas mahirap ngunit mas makabuluhang paglalakbay. Ang araw na tinanggihan ni Don Carlo si Joey ay naging mabigat na alaala sa binata. Sa kabila ng kanyang tapang na lumapit at mag-alok ng ideya, napatunayan niyang mas mahirap makumbinsi ang mga taong nakasanayan ng maliitin ng iba. Habang ang iba ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain, si Joey ay nanatiling gising sa gabi, iniisip ang mga paraan upang mapalapit sa kanyang mga pangarap.
Subalit kasabay ng kanyang mga ambisyon ang pagbagsak ng kanyang akademikong buhay. Sa halip na mag-focus sa eskwela, ginugugol ni Joey ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa negosyo, paggawa ng plano, at paghahanap ng mga ideya para sa kanyang mga proyekto. Dahil dito, bumaba ang kanyang mga marka. Hindi nagtagal na pagdesisyonan ni Joey na huminto muna sa pag-aaral upang bigyan ng mas maraming panahon ang kanyang plano sa negosyo. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang, hindi nila napigilan ng galit. Si Mang Edgardo, na umaasa noon na si Joey ang magiging tagapagbago ng kanilang buhay, ay tila nawalan ng pag-asa. "Joey, ano bang iniisip mo?" Sigaw ni Mang Edgardo habang iniabot ang papel mula sa eskwela na nagsasabing hindi na pumapasok si Joey. "Nag-aaral ka para sa kinabukasan mo, hindi para lang itapon ang pagkakataon." "Tay, hindi ko po tinatapon ang pagkakataon," sagot ni Joey. Pilit na pinapaliwanag ang kanyang panig. "Alam kong magagawa ko ito. Kung mabibigyan lang ako ng kaunting oras at suporta, makakahanap ako ng paraan para masimulan ang negosyo ko." "Negosyo? Paulit-ulit mong sinasabi iyan," tugon ni Mang Edgardo. "Pero hindi negosyo ang kakainin mo ngayon. Wala kang pera, Joey. Wala kang karanasan. At ngayon, hindi ka na nag-aaral. Iniisip mo ba kung anong mangyayari kung mag-fail ka? Sinisira mo ang kinabukasan mo at wala kang ginagawa para tulungan kami." Tahimik lang si Aling Corazon, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng pagmamahal niya sa anak, hindi niya alam kung paano susuportahan ang isang desisyon na labis na ikinagalit ng kanyang asawa. Simula noon, naging mas mahirap ang buhay ni Joey. Sa kawalan ng suporta mula sa kanyang mga magulang, kinailangan niyang kumilos mag-isa. Tuwing umaga, pumupunta siya sa bayan upang maghanap ng trabaho na maaaring magbigay sa kanya ng kahit kaunting pera. Nag-aalok siya ng simpleng serbisyo, tulad ng paglilinis ng mga tindahan o pag-deliver ng mga gamit upang kahit papaano ay makapag-ipon siya para sa kanyang plano. Ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, tila mas lalo siyang pinahihirapan ng mga tao sa paligid. "Aba, si Joey, huminto sa eskwela pero negosyante daw ang balak maging," biro ng isa sa mga tambay sa palengke. "Negosyante? Siguro janitor lang sa mga opisina ang kakayahan niya." Sabat ng isa pa, sinabayan ng tawanan. Pinilit ni Joey na huwag pansinin ang lahat ng iyon, ngunit may mga gabing hindi niya mapigilan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa ilalim ng dilim, habang tahimik ang buong bahay, madalas niyang tanungin ang sarili, "Tama ba ang ginagawa ko? Paano kung mali sila? Paano kung talagang wala akong patutunguhan?" Ngunit kahit sa gitna ng kawalan, nanatiling buo ang kanyang determinasyon. Kahit walang pera, walang suporta, at walang naniniwala sa kanya, alam ni Joey na ang tagumpay ay hindi basta-basta ibinibigay. Sa isip niya, ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa katuparan ng kanyang mga pangarap. "Hindi ko kailangang maniwala sila," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malalayong ilaw sa bayan. "Ang mahalaga maniwala ako." Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Joey sa paggawa ng mga plano. Sa bawat rejection, sa bawat pagtawa ng mga tao, mas lalo lamang niyang pinanghahawakan ang kanyang pangarap. Ang hamon ng buhay ay hindi naging madali. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bawat paghihirap ay may katapat na tagumpay. Ang tanong na lang ay kailan darating ang kanyang pagkakataon. Sa kabila ng maraming kabiguan, hindi nawala ang ugali ni Joey na mag-obserba at mag-aral. Habang siya'y tumutulong sa palengke at gumagawa ng maliit na trabaho dito at doon, patuloy niyang napapansin ang mga usap-usapan sa paligid, lalo na tungkol sa mga negosyo sa kanilang bayan. Isa sa mga laging laman ng balita sa radyo ay ang patuloy na pagbagal ng takbo ng negosyo ni Don Carlo. "Akala mo naman kasi hindi kayang banggain ang negosyo niya. Ayan, nagkakandalugi na pala," maririnig ni Joey sa mga tsismisan sa palengke. "Ang dami kasing pinapakitang proyekto pero walang tumatapos." Sabat naman ng isa. "Hindi na rin siguro kumikita ang mga kondo
at buildings na pinatatayo niya. Sayang, dati ang yaman-yaman niya. Sa kabila ng ingay ng mga tao, isang bagay ang malinaw kay Joey. Ang negosyo ni Don Carlo, na minsang kinikilalang isa sa pinakamalaki sa kanilang bayan, ay unti-unting nalulugi. Hindi na maayos ang cash flow ng kumpanya at mukhang nawawalan na ng tiwala ang mga kliyente. Sa halip na manahimik, ang utak ni Joey ay muling nag-isip. Para sa kanya, ito ang pagkakataon upang patunayan ang halaga ng kanyang mga ideya. Sa loob ng ilang gabi, ginawa niyang muli ang mga plano na dati niyang inisip. Pinag-aralan niya ang istruktura ng negosyo ni Don Carlo sa abot ng kanyang kakayahan, gamit ang mga impormasyon mula sa tsismis at sa mga nasagap niyang detalye sa bayan. Kung mas maayos lang ang paraan ng pag-manage ng mga proyekto niya, hindi sana aabot sa ganito. Sabi ni Joey sa sarili habang ini-sketch ang mga ideya sa isang piraso ng papel. Kung i-streamline lang ang operations at ayusin ang pakikitungo sa mga kliyente, malamang bumalik ang tiwala sa kanya. Bagamat alam niyang matibay ang mga plano niya, alam din ni Joey ang kanyang limitasyon. Wala siyang pera upang ipakita sa iba ang mga ideya niya. Walang tao ang kikilala sa kanya bilang eksperto sa negosyo. Ngunit ang ideyang ito, para sa kanya, ay hindi dapat masayang. Isang hapon, pinangahasan ni Joey ang isang bagay na matagal na niyang iniisip. Sa gitna ng takot at kaba, muli niyang nilapitan si Don Carlo. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang negosyante na abala sa pakikipag-usap sa ilang empleyado. Bagamat halatang iritado ang lalaki, tinipon ni Joey ang lahat ng lakas niya. Don Carlo, tawag niya. Napalingon ng negosyante, ang ekspresyon sa mukha ay magkahalong inis at pagod. Ikaw na naman, ano na naman ang kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay malamig at puno ng yabang, gaya ng dati. May solusyon po ako para sa mga problema ng negosyo ninyo. Sagot ni Joey, sinusubukang ipakita ang kumpiyansa sa kabila ng matinding kaba. Napangisi si Don Carlo, halatang hindi sineseryoso ang binata. Solusyon? Bata, hindi mo alam ang sinasabi mo. Negosyo ito, hindi laruan. Alam ko pong negosyo ito, sagot ni Joey. At alam ko rin po na mahirap tanggapin kapag may mali sa operasyon. Pero kung papakinggan niyo lang po ang mga ideya ko, baka makatulong ito sa sitwasyon ninyo. Tinitigan siya ni Don Carlo ng matagal at ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. At ano naman ang alam mo sa negosyo ko? Kung may nalalaman ka talaga, bakit hindi ikaw ang mayaman ngayon? Nakakatawa ka. Isang anak ng tubero ang magbibigay ng solusyon sa isang komplikadong kumpanya. Baka dapat magtrabaho ka na lang bilang messenger. Tumawa si Don Carlo at ang ilan sa mga empleyado sa paligid ay sumabay sa pagtawa. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Joey ay tila bumagsak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit hindi niya pinayagang masira ang kanyang loob. Alam ko pong mahirap paniwalaan ang sinasabi ko, sabi ni Joey, na pilit pinanatili ang kanyang boses na kalmado. Pero balang araw, ipapakita ko sa inyo na kahit sino, basta may ideya at tiyaga, ay may kakayahang magtagumpay. Sana dumating ang araw na makita ninyo iyon. Umiling lamang si Don Carlo at muling tumalikod kay Joey. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ng binata ay muli siyang itinulak pabalik sa simula. Ngunit sa halip na sumuko, isinumpa niya sa sarili na hindi ito ang magiging katapusan ng kanyang pangarap. Darating ang araw, bulong ni Joey habang naglalakad pa uwi. Darating ang araw na papakinggan nila ako at hindi na sila tatawa. 2 taon ang lumipas mula nang tanggihan ni Don Carlo ang mga ideya ni Joey. Sa mga panahong iyon, maraming bagay ang nagbago, ngunit isa ang nanatiling matatag. Ang determinasyon ni Joey na matutunan ang lahat ng kanyang kailangan upang maging matagumpay sa mundo ng negosyo. Kahit pa wala siyang pera o formal na edukasyon, hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Araw-araw, gumigising si Joey ng maaga upang tapusin ang mga simpleng trabaho sa palengke at ibang lugar. Ang perang kinikita niya mula sa paglilinis ng tindahan, pag-aayos ng kalakal, at pagde-deliver ng paninda ay hindi niya ginagastos para sa sarili.
Sa halip, iniipon niya ito upang makapagbayad sa oras ng paggamit ng internet cafe na malapit sa kanila. Sa internet cafe, tila nawawala si Joey sa mundo. Sa loob ng ilang oras na pag-upo sa harap ng isang lumang computer, binabasa niya ang lahat ng makikita tungkol sa negosyo. Paano magtayo ng kumpanya, paano humarap sa mga kliyente, at kung paano ma-manage ang mga empleyado. Nagbasa siya ng mga artikulo tungkol sa mga matagumpay na negosyante. Pinanood ang kanilang mga video at pinag-aralan ang kanilang mga estratehiya. Ang bawat segundo sa internet cafe ay mahalaga sa kanya, kaya sinigurado niyang sulit ang bawat sentimo na kanyang ginastos. Minsan, naririnig pa niya ang panlalait ng ilang tao habang siya ay nasa cafe. "Tignan mo yon, si Joey, nag-i-internet lang. Akala mo naman makakapagpatayo siya ng negosyo dyan." Sabay tawa ng isang tambay. Pero hindi iyon iniinda ni Joey. Para sa kanya, ang bawat pintas ay tila langis na nagpapalakas sa apoy ng kanyang determinasyon. Alam niyang wala siyang kontrol sa opinyon ng iba, pero hawak niya ang kanyang pangarap. Bukod sa internet, dumadalaw din si Joey sa lumang aklatan ng kanilang bayan. Doon, nagbabasa siya ng mga librong tumutukoy sa marketing, leadership, at financial management. Kahit minsan ay hindi na maayos, ang mga pahina ng mga librong ito, hindi iyon naging hadlang upang maunawaan niya ang mga konseptong nasa loob nito. "Hindi ko kailangang mag-aral sa mamahaling unibersidad." Minsang bulong niya sa sarili habang binabasa ang isang lumang aklat. "Kahit dito lang, kaya kong matuto." Madalas siyang makitang nagdadala ng maliit na notebook kung saan isinusulat niya ang mga natutunan niya mula sa mga libro at internet. Dito rin niya inilalagay ang mga ideya na biglang pumapasok sa kanyang isipan. Sa bawat pahina, tila lumilinaw ang kanyang direksyon. Isang araw, habang nagbabasa ng artikulo tungkol sa streamlining business operations, natanto ni Joey kung bakit nalulugi ang kumpanya ni Don Carlo. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pera o mga proyekto, kundi dahil sa kawalan ng maayos na sistema at koordinasyon sa mga empleyado nito. Kapag nagkaroon lang siya ng tamang plano, mababago ang takbo ng negosyo niya. Naisip niya habang mabilis na nagsusulat sa kanyang notebook. Ang ideyang iyon ang mas lalong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kahit patuloy ang paghihirap, hindi tumigil si Joey sa pag-aaral. Minsan, wala na siyang sapat na pera para mag-internet o bumili ng pagkain, ngunit hindi niya inisip na sumuko. Kapag walang trabaho, nauupo siya sa gilid ng palengke at binabalikan ang kanyang mga naunang tala. Tinitingnan niya kung paano niya maisasaayos ang kanyang mga ideya, paano niya mapapaganda ang mga plano niya. "Kung walang naniniwala sa akin ngayon, ayos lang," bulong niya habang tinititigan ang isang pahina ng kanyang notebook. "Pero balang araw, makikita nila kung gaano kahalaga ang mga ginagawa ko." Lumipas ang mga buwan at kahit hindi niya napapansin, nagsimula ng magbunga ang kanyang pagsusumikap. Sa bawat oras na ginugol niya sa pag-aaral, mas nagiging malalim ang kanyang kaalaman sa negosyo. Hindi lang siya nag-aaral kung paano magsimula ng negosyo. Natututo rin siyang mag-isip tulad ng isang tunay na negosyante. Sa kabila ng patuloy na panghuhusga ng mga tao sa paligid niya, nanatiling matatag si Joey. Ang 2 taon ng pagsisikap ay naging panahon ng pagbabago para sa kanya. Hindi sa anyo ng tagumpay na nakikita ng iba, kundi sa loob ng kanyang isipan. Ngayon, mas malinaw na kay Joey kung ano ang nais niyang gawin. Wala pa rin siyang pera, ngunit puno siya ng kaalaman at ideya. At sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang tiwala sa sarili. "Hindi ko alam kung kailan darating ang pagkakataon," wika niya habang muling nagsusulat sa kanyang notebook. "Pero kapag dumating iyon, handa ako." 2 taon na ang lumipas mula nang huling makita ni Joey si Don Carlo. Sa panahong iyon, naging abala si Joey sa pag-aaral at pagpapatibay ng kanyang mga ideya, habang si Don Carlo ay patuloy na nahaharap sa mga hamon ng kanyang negosyo. Sa kabila ng lahat, nanatiling mataas ang tingin ni Don Carlo sa kanyang sarili. Kahit na unti-unting nawawala
ang kumpiyansa ng kanyang mga kliyente sa kanya. Isang araw, habang si Joey ay abala sa palengke, nagulat siya nang biglang dumaan ang pamilyar na mamahaling sasakyan ni Don Carlo. Tumigil ito sa tapat ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Joey. Bumaba ang isang driver at lumapit sa kanya. "Joey, ikaw ba si Joey?" Tanong ng driver na may mahigpit na ekspresyon. "Opo, ako nga," sagot ni Joey. Halatang nagtataka kung bakit siya hinahanap ng ganitong tao. "Ipinapatawag ka ni Don Carlo. Maghanda ka at sumama ka sa akin," sabi ng driver nang walang anumang paliwanag. Nagulat si Joey. Ang huling pagkakataong nakita niya si Don Carlo, tinawanan siya nito at tinanggihan ang kanyang mga ideya. Ngayon, ipinapatawag siya nito? Sa kabila ng pagkabahala, sumama si Joey. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Halong kaba at pagdududa ang bumalot sa kanya. Pagkarating sa isang mataas na gusali sa gitna ng bayan, dinala siya ng driver sa isang magarbong conference room. Doon, nakita niya ang ilang mga taong nakaupo, mga may edad na lalaki at babae, bihis na may daladalang mga mamahaling bag at dokumento. Sa isang sulyap pa lang, alam ni Joey na hindi ito basta-bastang mga tao. Sa dulo ng mahabang lamesa, naroon si Don Carlo na tila mas mayabang kaysa dati. Tumayo siya at ngumiti kay Joey. Pero ang ngiting iyon ay hindi nagbibigay ng kasiguruhan. "Ah, Joey, mabuti at nakarating ka," wika ni Don Carlo. "Akala ko'y wala kang lakas ng loob na humarap sa mga ganito karaming tao." Nagkaroon ng mga bulungan mula sa mga bisita sa paligid. Halata sa kanilang mga mukha ang pagtataka kung bakit naroon si Joey. Sino ba ang binatang ito na walang formal na kasuotan, halatang manggagawa lamang at mukhang hindi nababagay sa ganitong uri ng lugar? "Don Carlo, ano pong ginagawa ko dito?" tanong ni Joey, sinusubukang itago ang kaba. "Simple lang," sagot ni Don Carlo habang inuupo ang sarili sa malaking silya sa dulo ng lamesa. "Gusto kong makita kung talagang magaling ka, tulad ng sinasabi mo noon. Ilang beses mo na akong kinulit tungkol sa iyong mga ideya, hindi ba? Kaya heto Joey, bibigyan kita ng pagkakataon." Naramdaman ni Joey ang tensyon sa silid. Malinaw na ang pagkakakumbidang ito ay hindi para tulungan siya. Sa halip, ramdam niya ang layunin ni Don Carlo. Ipahiya siya sa harap ng mga taong ito. Sa gilid ng lamesa, napansin niyang naroon ang mga kliyenteng tila mga bilyonaryo. Malalaki ang katawan ng ilan, may mahahalagang alahas, at halatang may karanasan sa negosyo. Isa sa kanila ang nagtanong kay Don Carlo. "Sino ba itong batang ito, Carlo? Isa ba siyang intern o bagong trainee?" Napangisi si Don Carlo. "Ah, hindi. Siya ay anak ng isa sa aking tubero. Palagi siyang may sinasabi tungkol sa mga ideya niya sa negosyo. Akala ko, baka gusto niyong makita kung ano ang sinasabi niya, para naman maaliw tayo." Sa puntong iyon, alam ni Joey na ang lahat ng ito ay isang laro ni Don Carlo upang gawing katawa-tawa siya. Sa kabila ng nararamdamang kaba, pinilit niyang itaas ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Don Carlo. "Kung ganoon, salamat po sa pagkakataon," sagot ni Joey, kahit paramdam niya ang bigat ng bawat matang nakatingin sa kanya. Sa buong silid, walang makapaniwala kung bakit naroroon si Joey. Wala siyang formal na edukasyon, koneksyon, o kahit anong karanasan sa negosyo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Sa likod ng kanyang isipan, naglaro ang mga ideyang matagal na niyang pinag-aralan. Alam niya kung gaano kahalaga ang bawat sandali at hindi niya ito hahayaan na masayang, kahit pa ang layunin ng lahat ng ito ay ipahiya siya. Ang tanong na lamang ay kung paano siya magsisimula. Sa gitna ng marangyang conference room, naroon si Joey, nakatayo sa harap ng mga kilalang negosyante at malalaking kliyente ni Don Carlo. Ang mga titig sa kanya ay puno ng pagdududa at pangungutya, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang kumpiyansa. Ramdam niya ang tensyon sa paligid, ngunit alam niyang ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. "Mga kaibigan," sabi ni Don Carlo habang bahagyang tumatawa. "Narito tayo ngayon
upang marinig ang isang kakaibang ideya mula sa ating espesyal na bisita, si Joey. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo. May ilang nakangisi habang ang iba'y nakataas ang kilay. Isang matandang negosyante ang bumulong sa katabi. Bakit ba natin kailangang makinig sa batang ito? Si Joey, bagamat kinakabahan, ay tumingin sa lahat ng naroroon. Huminga siya ng malalim at iniisip ang mga taon ng pag-aaral at paghahanda na ginawa niya. Hindi niya maipagkakaila ang kaba, ngunit higit doon, ramdam niya ang isang kakaibang tapang na nagtutulak sa kanya. Maraming salamat po, Don Carlo, panimula ni Joey. Pilit na pinapakalma ang boses. Alam ko pong iniisip ninyo, bakit narito ang tulad ko sa isang silid na puno ng mga respetadong negosyante. Pero nais kong sabihin sa inyo na hindi ako narito para magbiro o magsayang ng oras ninyo. Narito ako dahil naniniwala ako na kahit sino, basta may tamang ideya at kaalaman ay kayang magtagumpay. Napatigil ang ilang tao. Kahit si Don Carlo ay bahagyang napangiwi, tila hindi inaasahan ang maayos na tono ni Joey. Ngunit nagpatuloy ang binata, ngayon ay mas malinaw ang boses. Sa mga nakaraang taon, napansin ko ang mga hamon na hinaharap ng negosyo ni Don Carlo. Sabi ni Joey, maingat ang kanyang pananalita. Ang mga problema sa pamamahala, hindi malinaw na koordinasyon sa mga empleyado, at ang kawalan ng tamang estratehiya para mas streamline ang operasyon. Mga bagay na hindi lang po sa negosyo niya nangyayari, kundi pati na rin sa iba pang kumpanya. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga bulungan at pagtawa na narinig kanina ay nawala. Ang tono ni Joey ay seryoso at halatang ang bawat salitang binibitawan niya ay pinag-isipan. Nais ko pong ibahagi ang ilang simpleng ideya na makakatulong para maibalik ang tiwala ng mga kliyente sa kumpanya. Patuloy niya. Kinuha niya ang kanyang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Una, kailangan pong baguhin ang sistema ng project management. Kung may mas malinaw na plano at mas maayos na koordinasyon sa bawat proyekto, maiiwasan ang pagkaantala at dagdag na gastos. Pangalawa, dapat pong magkaroon ng mas aktibong komunikasyon sa mga kliyente. Ang mga taong nagbibigay ng kanilang pera ay nais na makita ang progreso at katiyakan. Pangatlo, dapat din pong maging bukas ang kumpanya sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya upang gawing mas mabilis at mas epektibo ang operasyon. Habang nagsasalita si Joey, unti-unti nang nagbabago ang ekspresyon ng mga nakikinig. Ang ilang kliyente ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Sino ba talaga ang batang ito? Paano niya nalaman ang ganito karaming impormasyon tungkol sa negosyo? Hindi nagtagal, nagsalita si Joey tungkol sa mas malalaking ideya. Ipinaliwanag niya kung paano pwedeng gamitin ang data analysis upang mas maayos na mapredict ang pangangailangan ng kliyente. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng transparency, hindi lang sa mga empleyado, kundi pati na rin sa mga customer. Ang bawat detalye ng kanyang talumpati ay malinaw at madaling maintindihan. Isa sa mga nakikinig ay si Don Martin, isang sikat na bilyonaryo na kilala sa kanyang tagumpay sa larangan ng teknolohiya at konstruksyon. Habang nakikinig siya kay Joey, napansin niya ang lalim ng kaalaman ng binata at ang dedikasyon sa bawat ideya na ibinabahagi nito. Batang ito, bulong ni Don Martin sa sarili, habang nakatingin ng seryoso kay Joey. Hindi siya pangkaraniwan. Matapos ang halos 20 minutong pagsasalita, tumigil si Joey at muling humarap sa lahat ng naroroon. Alam ko pong hindi ako katulad ninyo. Sabi niya, ngayon ay mas mababa ang tono ng boses, ngunit puno ng emosyon. Wala po akong malaking kumpanya, wala akong pera, at wala akong karanasan sa mga boardroom na tulad nito. Pero naniniwala ako sa isang bagay. Ang isang negosyo, gaano man kaliit, ay pwedeng magtagumpay basta't handa itong magbago at umunlad. Hindi ko po sinasabing ako ang solusyon sa mga problema ng kumpanyang ito. Pero ang mga ideya ko po ay isang paalala na minsan, ang pinakamaliliit na pagbabago ang pwedeng magdala ng pinakamalalaking resulta. Nagkaroon ng katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang mga kliyenteng dati nagdududa sa kanya ay tahimik na tumango.
tanda ng kanilang pag-apruba. Ang mukha ni Don Carlo na dati puno ng kumpiyansa, ngayon ay tila hindi makapaniwala. Impresibo, wika ni Don Martin, basag ang katahimikan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit kay Joey. Batang lalaki, ikaw ba ang nag-isip ng lahat ng iyon? Opo, sir, sagot ni Joey, na bahagyang yumuko bilang tanda ng respeto. Tumango si Don Martin, halatang namamangha. Kung ganoon, Carlo, sabi niya habang nakatingin kay Don Carlo, siguro dapat kang makinig ng mabuti sa batang ito. Hindi lahat ng araw ay may ganitong klaseng talento na dumarating sa atin. Ang mga salita ni Don Martin ay tila pako na tumarak sa kayabangan ni Don Carlo. Sa unang pagkakataon, natagpuan niya ang sarili na walang masabi. Habang bumabalik si Joey sa kanyang upuan, alam niyang may nagbago. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang mundo ay unti-unting bumabaliktad pabor sa kanya. Matapos ang hindi inaasahang tagumpay ni Joey sa business meeting, nagpatuloy ang pag-uusap sa loob ng conference room. Ang bawat salita niya ay tila tumatak sa isipan ng mga nakinig, lalo na kay Don Martin, ang kilalang bilyonaryo na bihasa sa larangan ng negosyo. Sa tagal ng karanasan ni Don Martin, bihira siyang makakita ng ganitong uri ng talino at pananaw mula sa isang taong tulad ni Joey. Habang tumatagal ang pag-uusap, tumayo si Don Martin mula sa kanyang upuan at lumapit muli kay Joey. Sa harap ng lahat, ngumiti siya, bakas sa mukha ang respeto at paghanga. Joey, sabi ni Don Martin, hindi ko na kailangang isipin pa ng matagal. Ang mga ideya mo ay malinaw, praktikal at may potensyal na hindi lang makabuo ng tagumpay, kundi magdala rin ng pagbabago sa industriyang ito. Kaya't gusto kong magbigay ng alok sa iyo. Napatigil si Joey, hindi makapaniwala sa naririnig. Naroon siya sa gitna ng mga tao na dati puro pagtawa at pangmamaliit ang ipinakita sa kanya, at ngayon ay tinuturing na bilang isang tao na may halaga. Gusto kong magtayo ka ng kumpanya, pagpapatuloy ni Don Martin, at ako ang magiging unang investor mo. Ang kapital ay sa akin, ang ideya ay sa iyo. Gawin nating totoo ang mga plano mong iyon. Hindi agad nakapagsalita si Joey. Sa loob ng 2 taon, ang lahat ng hirap, sakripisyo, at pagtitiis ay tila nagbunga sa isang alok na kailanman ay hindi niya inakala. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, pinilit niyang manatiling kalmado. Salamat po, Don Martin, sabi ni Joey. Halos nanginginig pa ang boses. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa tiwalang ibinibigay ninyo. Pangako ko po, gagawin ko ang lahat upang hindi kayo madismaya. Ang mga naroroon ay napapuno ng bulungan. Ang dating mata ng mga tao na pununo ng pangungutya ay ngayon ay bakas ang paghanga. Ngunit hindi lahat ay masaya sa nangyari. Sa dulo ng lamesa, si Don Carlo ay tahimik lamang. Pilit tinatago ang lungkot at pagkaunsyami. Sa halip na maging katawa-tawa si Joey, siya pa ang naging sentro ng inspirasyon at respeto. Alam niyang ang eksenang ito ay hindi ayon sa kanyang plano. Hindi ko inaasahan ito, sabi ni Don Carlo sa sarili habang nakatingin kay Joey. Paano nagawa ng batang iyon na baligtarin ng lahat? Habang nagaganap ang usapan, napansin ni Joey na unti-unti nang nagbabago ang tingin sa kanya ng mga tao. Ang mga negosyanteng kanina lamang ay tila walang tiwala sa kanya. Ngayon ay tumatango, sumasang-ayon sa mga ideya niya. Ang ilan pa ay lumapit upang makipagkamay sa kanya, nagpapaabot ng papuri. Joey, sabi ng isa sa mga negosyante, hindi ko akalaing may ganito kang kaalaman. Saludo ako sa'yo. Bata, malayo ang mararating mo. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Joey na ang kanyang mga pangarap ay nagsisimula ng magkatotoo. Ngunit alam din niya na ito ay simula pa lamang ng mas malaking hamon. Habang pauwi mula sa meeting, hindi mawala sa isipan ni Joey ang alok ni Don Martin. Pinagmasdan niya ang maliit na notebook na bitbit niya pa rin, puno ng kanyang mga tala at plano. Sa wakas, may taong naniwala sa kanya. Isang tao na may kakayahang gawing totoo ang kanyang mga ideya. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip tungkol kay Don Carlo. Ang dating mayabang na negosyante ay ngayon tahimik.
at malinaw na ang nangyari ay hindi ayon sa kanyang plano. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkaroon ng galit si Joey. Sa halip, ninais niyang gamitin ang tagumpay na ito upang ipakita sa lahat na ang isang simpleng tao, basta't may tiyaga at kaalaman, ay maaaring magtagumpay. Sa mga susunod na araw, nagsimula ng magplano si Joey kasama si Don Martin. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang suporta at tiwala na dati ay wala siya. Ang dating mga tao na nagtatawanan sa kanya ay ngayon nagiging interesado sa kung ano ang kanyang ginagawa. Ang mga mata ng mga tao ay hindi na puno ng panghuhusga, kundi respeto. Ngayon, mas sigurado si Joey sa isang bagay. Ang bawat pangarap, gaano man kahirap abutin, ay maaring maging totoo sa tamang oras at tamang pagkakataon. Ang hamon ngayon ay kung paano niya mapapanatili ang tiwalang ibinigay sa kanya at mapapalaki ang oportunidad na ito sa isang bagay na tunay na magbabago sa kanilang buhay. Hindi nagtagal, pagkatapos ng business meeting, nagsimula ng buuin ni Joey at ni Don Martin ang plano para sa bagong kumpanya. Napagkasunduan nilang gawing pangunahing layunin ng negosyo ang pagpapabuti ng mga sistema at proseso para sa mga maliliit na negosyo at mga kumpanyang may problemang katulad ng kay Don Carlo. Ang kumpanya ay tinawag nilang Vision Stream, isang simbolo ng malinaw na direksyon at daloy ng tagumpay. Ang unang opisina ng Vision Stream ay malayo sa karangyaan. Isang maliit na espasyo sa gilid ng bayan, may iilang desk, isang lumang whiteboard, at ilang gamit na computer. Ang team ni Joey ay binubuo ng 5 tao, kabilang na ang 2 fresh graduate na mahuhusay sa teknolohiya at 3 dating trabahador mula sa mga negosyong natulungan ni Don Martin. Hindi enggrande ang kanilang simula, ngunit para kay Joey, ito ay higit pa sa sapat. Mula rito magsisimula ang pagbabago, sabi niya sa kanyang team sa unang araw ng operasyon. Hindi mahalaga kung maliit tayo ngayon. Ang mahalaga, may malinaw tayong layunin. Tumulong sa mga negosyong nangangailangan at patunayan na ang tagumpay ay abot kamay ng kahit sino. Ang unang proyekto nila ay isang software para sa project management, isang simpleng tool na layong gawing mas madali at organisado ang pamamahala ng mga empleyado at resources sa isang kumpanya. Ginamit ni Joey ang lahat ng kanyang natutunan mula sa internet at mga libro upang matiyak na ang produkto nila ay epektibo at praktikal. Ang kanyang karanasan sa ilalim ng hirap ay nagbigay sa kanya ng kakayahang intindihin ang mga pangangailangan ng mga maliliit na negosyo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Vision Stream. Sa una, marami pa ring nag-aalinlangan. Ang ilan ay natatawa pa rin sa ideya na ang anak ng isang tubero ay ngayon ay namumuno na ng isang kumpanya. Sigurado ba kayo dyan sa kumpanyang yan? Anak lang yan ng tubero. Sambit ng isa sa mga kakilala ni Joey sa palengke. Ngunit sa kabila ng mga alinlangan, ang resulta ng trabaho ng Vision Stream ay nagsimulang magsalita para sa kanila. Ang kanilang unang software ay naging matagumpay at malaki ang naitulong sa mga maliliit na negosyo sa lugar. Napansin din ng mga dating tumatawa kay Joey ang kanyang dedikasyon at talino. Alam mo, sabi ng isang tambay sa isang kaibigan, hindi ko inakala na magagawa niya yan. Pero ngayon, parang siya pa ang pinakamagaling sa ating lahat. Ang mga dating haters ni Joey ay unti-unting naging taga-suporta niya. Ang ilan sa kanila ay lumapit at nagtanong kung paano sila makakasali sa Vision Stream. Sa halip na balewalain sila, malugod silang tinanggap ni Joey. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi dapat ikinukulong, kundi dapat ibinabahagi. Habang tumatagal, lumaki ang Vision Stream. Dumami ang mga negosyo na nais gumamit ng kanilang serbisyo. Ang maliit na team ay nadagdagan ng mga bagong empleyado, mga taong naniwala sa kakayahan ni Joey at sa layunin ng Vision Stream. Sa puntong ito, hindi na si Joey ang tinatawanan ng mga tao. Siya na ngayon ang tinutularan. Ang mga tao sa kanilang bayan, pati na ang mga dati niyang kaklase at kapitbahay, ay nagsimulang magmalaki sa kanya. Si Joey, ang dating anak ng tubero, siya na ngayon ang nagbibigay ng trabaho sa bayan natin, sabi ng isang kakilala sa palengke.
Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Joey. Sa bawat hakbang na pag-unlad ng Vision Stream, lagi niyang pinapaalala sa kanyang team na ang tagumpay nila ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa kanila. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa, madalas niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado. Lahat tayo ay may bahagi sa tagumpay na ito. At habang lumalaki tayo, alalahanin natin na ang misyon natin ay tumulong at magbigay inspirasyon sa iba. Ang Vision Stream ay nagsimulang maging higit pa sa isang kumpanya. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga taong katulad ni Joey. Mga taong dating pinanghihinaan ng loob, ngunit nanatiling matatag. Sa maliit na opisina, nagtatag ang binatang minsang tinawanan ng pundasyon ng isang mas malaking tagumpay. Ang Vision Stream ay ngayon ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang inspirasyon para sa lahat na ang pangarap, gaano man kahirap abutin, ay kayang gawing totoo. Sa loob lamang ng ilang taon, ang Vision Stream ay nagbago mula sa isang maliit na kumpanya patungo sa isang organisasyon na kinikilala hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa mga karatig na lugar. Ang software na binuo ni Joey at ng kanyang team ay mabilis na naging mahalaga sa maraming negosyo. Dahil sa malinaw na sistema at epektibong solusyon na kanilang iniaalok, dumami ang mga negosyong umaasa sa kanilang serbisyo. Isa sa mga pangunahing milestone ng Vision Stream ay ang pag-abot sa mas malalaking kliyente. Mula sa maliliit na negosyo tulad ng sari-sari store at karinderya, nagsimula na rin silang maimbitahan ng mas kilalang kumpanya upang tumulong sa pag-aayos ng kanilang mga sistema. Ang mga kumpanyang dating hindi man lang pumapansin kay Joey ay ngayon ay voluntaryong nag-aalok ng pakikipag-collaborate. Joey, gusto naming marinig ang mga ideya mo, sabi ng isang manager mula sa isang kilalang logistics company. Napansin namin ang impact ng software ninyo sa mga maliliit na negosyo. Gusto rin naming maranasan iyon sa aming operasyon. Ang mga ganitong pagkakataon ay hindi lang nagpalaki sa Vision Stream, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa maraming tao. Ang dating anak ng tubero ay ngayon ay tinitingala bilang isa sa mga pinaka-maaasahang innovator sa negosyo. Hindi lamang sa software nagtatapos ang impluwensya ni Joey. Nagsimula rin siyang magturo sa iba kung paano magsimula ng sariling negosyo at kung paano makahanap ng solusyon sa mga hamon na hinaharap nila. Ngunit higit sa lahat, ang Vision Stream ay naging tulay upang mabago ang buhay ng mga mahihirap. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ng kumpanya ay ang paglikha ng isang subsidized software program para sa mga maliit na negosyo na hindi kayang bumili ng mamahaling teknolohiya. Ang programang ito ay dinisenyo upang tulungan ang mga karaniwang tao na mapatakbo ang kanilang negosyo ng mas maayos. Nakakabenta na kami ng mas maraming paninda dahil dito, sabi ni Aling Nida, isang tinderang matagal nang nahihirapan sa pamamahala ng kanyang tindahan. Dati, lagi akong nalilito sa inventory ko. Pero ngayon, ang linaw ng sistema. Salamat kay Joey. Malaki rin ang naging epekto nito sa mga kabataan sa kanilang lugar. Dahil sa Vision Stream, maraming kabataan ang nagkaroon ng inspirasyon upang sundan ang yapak ni Joey. Ang ilan ay nag-apply bilang interns sa kumpanya, habang ang iba naman ay nagbukas ng sarili nilang maliliit na negosyo sa tulong ng mentorship program na sinimulan ni Joey. Kung kaya ni Joey, kaya rin natin, sabi ni Rico, isang high school student na sumali sa isang workshop na isinagawa ng Vision Stream. Hindi ko na iniisip na imposible ang mga pangarap ko. Habang lumalaki ang Vision Stream, patuloy rin ang pagbuo ng mas malalaking partnership. Maraming kilalang negosyante ang tumaya kay Joey. Isa na rito si Don Martin, na nanatiling pangunahing investor ng kumpanya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ilang kilalang negosyo sa bansa ang naglagay din ng kanilang tiwala sa Vision Stream. Joey, sabi ng isa sa mga bagong partner ng kumpanya, ang ginagawa mo ay hindi lamang negosyo, isa itong kilusan para sa pagbabago. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pera o tagumpay para kay Joey. Nakikita niya ang Vision Stream
bilang isang paraan upang magbigay ng pag-asa sa iba. Sa bawat programang inilunsad nila, sa bawat negosyo na natulungan nila, at sa bawat tao na nagbago ang pananaw sa buhay, ramdam ni Joey na ang bawat paghihirap na dinanas niya noon ay sulit na sulit. Sa isang event na inorganisa ng Vision Stream upang ipakita ang kanilang mga naging proyekto, tumayo si Joey sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pangarap, sabi niya. Isang simpleng pangarap na baguhin ang buhay ng pamilya ko. Hindi ko inakala na ang pangarap na iyon ay magiging daan upang makatulong sa napakaraming tao. Pero hindi ito tungkol sa akin. Ang Vision Stream ay para sa inyong lahat. Isang paalala na gaano man kahirap ang buhay, may pag-asa pa rin. Ang mga tao sa audience ay nagbigay ng masigabong palakpakan. Karamihan sa kanila ay dating hindi naniniwala sa kakayahan ni Joey. Ngayon, ang kanilang respeto at paghanga sa kanya ay hindi matatawaran. Sa bawat araw, patuloy na pinalalawak ni Joey ang abot ng Vision Stream. Ngunit kahit gaano kalayo ang kanyang nararating, nananatili siyang grounded. Ang kanyang puso ay nananatiling para sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap na patuloy na nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Sa puntong ito, si Joey ay hindi na lamang isang negosyante. Siya na ngayon ay isang inspirasyon, isang leader na ang kwento ng tagumpay ay nagpapatunay na walang imposible sa taong may tiyaga, sipag at malasakit sa kapwa. Lumipas ang ilang taon at ang Vision Stream ay tuluyan ng naging isang pangalan na kinikilala hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa. Sa kabila ng tagumpay, nanatili si Joey sa kanyang pangako. Hindi lamang ito para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya at sa mga taong umaasa sa kanya. Isang umaga, naglakad si Joey sa isang tahimik na lugar sa labas ng bayan. Kasama niya ang kanyang ina, si Aling Corazon, na ngayon ay masaya at malusog, at ang kanyang ama, si Mang Edgardo, na matagal nang tumigil sa pagtutubero. Sa kanilang harapan ay isang malaking bahay na may simpleng disenyo ngunit elegante. "Nanay, tatay," sabi ni Joey habang nakangiti. "Ito na ang bahay na pinangako ko sa inyo." Napaluha si Aling Corazon habang pinagmamasdan ang bagong tahanan. Ang dati nilang maliit na barong-barong na halos bumigay sa ulan at hangin ay pinalitan na ng isang matibay at maganda ngunit hindi labis na marangyang bahay. Sa bawat sulok nito ay may kasamang pagmamahal at pasasalamat mula kay Joey. "Joey, napakalaki nito," sabi ni Aling Corazon habang pinipigilan ang kanyang luha. "Hindi ko inakala na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganito." Tahimik si Mang Edgardo, ngunit halata ang emosyon sa kanyang mukha. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na nagkamali si Joey sa pagtigil nito sa pag-aaral, at ang galit na yon ay matagal niyang kinimkim. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng bagong bahay na itinayo ng anak, ramdam niya ang labis na pagmamalaki. "Anak," sabi ni Mang Edgardo, halos pabulong. "Patawarin mo ako sa mga sinabi ko noon. Akala ko noon, sinisira mo ang kinabukasan mo. Pero ngayon, ikaw ang nagligtas sa atin. Napakaganda ng ginawa mo, hindi lang para sa atin, kundi para sa napakaraming tao. Proud na proud ako sa iyo, Joey." Lumapit si Joey at niyakap ang kanyang ama. "Walang dapat patawarin, tay," sagot niya. "Alam kong gusto niyo lang akong protektahan noon. Pero hindi ko rin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang naging inspirasyon ko." Pumasok sila sa loob ng bahay kung saan may mga alaala mula sa kanilang dating buhay. Sa kabila ng magarang kasangkapan, pinanatili ni Joey ang ilang bagay na nagpapaalala sa kanila ng kanilang pinagmulan. Isang lumang larawan ng kanilang pamilya, ang mga kagamitan ni Mang Edgardo sa pagtutubero, at ang lamesang gawa sa kahoy na dati nilang ginagamit sa hapunan. Habang lumalakad si Joey sa bawat silid, naalala niya ang mga araw na halos sumuko na siya. Ang mga gabing walang laman ng kanyang tiyan, ang mga pintas na tiniis niya, at ang bawat hamong hinarap niya upang makarating sa puntong ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi nagtagal,
Naging abala si Joey sa pag-aalaga hindi lamang sa Vision Stream, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at sa komunidad. Bumuo siya ng mga programang layuning matulungan ang mga mahihirap na pamilya, mula sa scholarship para sa mga kabataan hanggang sa mga libreng training para sa mga nais magsimula ng negosyo. Ang Vision Stream ay hindi lang tungkol sa negosyo. Madalas niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado. Ito ay tungkol sa pag-abot ng pangarap at pagtulong sa iba na marating din ang kanila. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili si Joey sa kanyang ugali. Hindi siya naging mayabang o nakalimot sa pinagmulan niya. Madalas siyang bumalik sa kanilang dating bayan, binibisita ang mga kaibigan at kakilala na minsang tumulong o nagtawa sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke kung saan nagsimula ang lahat, nakasalubong niya si Lydia, isa sa mga dalagang tumutukso sa kanya noong bata pa siya. "Joey!" Tawag ni Lydia na halatang nahihiya ngunit bakas din ang paghanga. "Ang layo na ng narating mo. Hindi ko akalaing ikaw pala ang magiging inspirasyon ng lugar natin." Ngumiti si Joey. "Lydia, hindi ko rin nakalain noon. Pero natutunan ko na kahit gaano kahirap ang buhay, basta may tiwala ka sa sarili mo, may mararating ka rin." Habang patuloy ang buhay ni Joey, naiwan ang isang malinaw na mensahe. Ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o laki ng negosyo. Ito ay nasusukat sa epekto na naibibigay mo sa ibang tao. Sa pagtatapos ng araw, ang kwento ni Joey ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa lakas ng determinasyon, kabutihan ng puso, at pangarap na hindi kailanman sumusuko. Sa harap ng bagong bahay na itinayo niya para sa kanyang pamilya, tumingin si Joey sa langit at bumulong. "Salamat sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ang hirap at pagmamahal na bumuo sa akin." At mula sa sandaling iyon, nanatili si Joey bilang simbolo ng pag-asa at tagumpay sa kanilang bayan. Ang binatang minsang pinagtawanan, ngunit ngayoy iniidolo.